Hi to all friends sa lahat po ng aking mga ka-cellphone. We are now again to our backyard to pull up the seedlings that sprouted from the fruit of the tree we call igat here in our town of Bulusan. This is a native tree here that bears small fruits, black when ripe and red when nearing ripeness. It has a slightly astringent, sour taste when unripe, but turns sweet once fully mature. It is different from the Java plum or duhat, though in Manila people sometimes call it wild duhat. Here we know it simply as igat. It's important to me to plant these native trees we have known since childhood, for the day will come when they may vanish entirely if neglected, especially now that many people's priorities have shifted. Most only grow what brings quick profit, such as lapnisan or the agarwood tree. Yet this igat bears edible fruit and its food is excellent timber. It can be used for building posts, lumber, furniture, and more, for its rank is very strong and durable. I hope we never forget to plant our ancient trees like Nara, Lawaan, Molavi, and other sturdy species that are now disappearing. We should also nurture and replant our native fruit-bearing trees, santol, igot, native avocado, kasoy nuts, and all the citrus varieties that once grew abundantly here but are now overlooked. The same goes for trees such as dapdap, durudangkalan, lubas, and many kinds of bananas, bamboo, and especially abaca and coffee, which once thrived in our lands but are now neglected. Our local government continues its planting drives, with public employees, the DNR, and other sectors joining in, but we also need to research and monitoring to identify which species have already been lost and should be restored. These include trees that once grew around Bugas Cave Spring and our mountains, like wild cinnamon, and the fragrant resin producing trees related to agarwood that are now gone from our forests. These trees are called the jangaw trees in Bugas Cave Spring and some other parts of the mountains. I also remember the anunag tree with its tiny fruits whose sap makes an excellent adhesive. Children even use it as paste for schoolworks or to glow paper kites called anunang. We should also value the many kinds of vines used for crafts and daily life, the bigger rattan and the smaller bito for tying down nipa palm ropes, and the flexible vine used to bind the edges of woven trees made from a special type of bamboo called kabuluan. There is also the bigaho, though it looks like just grass and has sticking hairs. Its stems are beautiful and durable, perfect for making walls for traditional bahay kubo, vacation homes, or resorts. Its surface becomes smooth and polished over time. There are many more I could name, but I share this first, for they are what we must remember and study, so they may be known and valued by generations to come. Another tree I see that is so vital to protect before it disappears from our town in Bulusan is the anahaw, the national leaf of the Philippines. It is incredibly useful for many purposes, from its roots all the way to its leaves. We should also include the buri or the buri palm. Its leaves are especially precious, used to wrap the traditional rice cakes called ibos, and crafted into handicrafts like hats, baskets, and many other useful items. As we return to basics and embrace a greener way of life to restore our clean and refreshing environment, these trees are essential. They also help prevent soil erosion, landslide, and combat global warming. Even along our coasts, we see the destruction of natural beauty and the loss of life in these areas caused by the disappearance of their habitats. This happens when fishing grounds are converted into tourism resorts
Where trees and get in the way are removed along with the natural formations that serves as homes for birds, fish, crabs, and other creatures that live by the shore, in freshwater or in the tidal zones between land and sea. We may develop the improved resorts for tourism, but we must know our limits. We should set aside places that remain untouched, true natural sanctuaries where life can thrive in its original home. Every tourism development should continue to move forward, but always keep and protect these reserve areas as boundaries for nature. Siguro kung nabuhay lahat ang mga tanim ko dito ay marami ng mga puno dito dahil marami na akong naitanim dito katulad ng mga naipakita kong mga nauna kong mga vlogs sa YouTube. Ngunit marami rin namang di nabubuhay sa di ko alam dahilan maaari natangay ng matinding agos sa pagbaha o dito na higat o baka na gapas na o natalo ng ibang mga pananim. Ito ay ang aking tanim na kakao. Sa kakao pa lang marami na akong naitanim dito. At ito ang tanim ko rin na mangustin na dala ko at yung pinatubo kong puno ng igot. Ito ang mangustin na gusto ko mabuhay talaga dito. At sana nga siya ay mabuhay. Dahil siyempre masarap ang mangustin at siyempre bihira pa dito sa aming lugar. At nais ko talaga na mabuhay. ibigay mo naman sa susunod. At marami na rin akong naitanim dito na puno ng iba't ibang uri ng sagi Pamana na rin natin. na halos nakita ko walang nabuhay. Sa di ko alam na dahilan na di ko alam kung ito ay sinadyang putulin. Dahil ayaw na matalo ang ibang mga pananim o talagang sadya lang talaga natutunaw ng ulan. Yan din naman nagpapamana natin. Sa pagtatanim naman ang mga puno, katwiran ko hindi naman lahat talaga ay kailangan mabuhay. Dahil siyempre, depende naman sa pangangailangan ng panahon. Kung may mga puno na mas nais natin patubuin ng mataas, siyempre puputulin ang puno na yun. Ngunit tingnan rin naman natin na wala namang problema kung umabot ba ng 5 years ang puno o 10 years. At wala namang mawawala, pwede rin namang putulin natin yun. Pwede siya gawing kahoy o temporary naman ay maaari siyang makatulong sa environment. Kung meron tayong mas nais na palakihin na puno. At kung ito naman ay sagabal sa mas nakararaming pananim, hindi putulin natin. Pero wag naman yung bagong tanim. Siguro kailangan din natin na medyo pa bigyan naman natin ng chance na mabuhay na muna sa mga kahit sabihin natin 5 years o 10 years sa isang dekada. Malaki ang mga gawa ng puno. Depende na nga lang kung magtatanim ka ng mga vegetables, gaano baka tagumpay ang tanim natin ng vegetable. Kung hindi rin lang naman, hindi mas ipagpatuloy natin na palakihin ang puno. Katulad ng punong ito ng kakao, napakahalaga ng kakao. Talagang magkakaroon tayo ng libreng tsokolate. Kahit pasabihin walang hilig tayo, siyempre maitulong rin lang naman natin sa iba na mga gumagamit. At ang marami talaga dito sa bundok na ito ay yung mga puno ng nyug. At ito ay mula pa sa pananim ng aming lolo at ng aming tatay. Nandito na ito, ginagis na namin. Kung may bago man dito ay mga ilang dekada pa lang. At dati marami rin dito, may mga puno rin dito kami na tinatawag dito na karagumay palm, yung ginagawang sombrero na tanim pa ng aming nanay. Dati kami ay nagbabanti kami dito. Ibig sabihin ng pagbabanti yung uso pa na ng kaingin at nagagapas ng damo. Talagang pinapalawak para pagtamnan. At ako ay diretso na talagang dinidiligan ko na kapag ako'y nagtanim katulad ng nakikita nyo, tingnan nyo naman, nagdidilig na ako. Yan ay para mabuhay, tiyakin mabuhay ang aking tanim. Meron pa akong hinahanap dito na isang uri ng mahalagang bagay na kilala dito, yung tinatawag namin na namo. Yung namo, ang namo ay isang uri ng yam. Ngunit kailangan pa ang proseso para maalis yung kanyang lasa na itong isang dagta na parang kapag di mo natanggal ay maaari kang mahilo o baka ikamatay mo pa. Hindi naman siya mapanganib, hindi naman talaga siya nakakalason, pero may panganib siya na parang magsusuka ka. Depende na siya kung hindi mo idaan sa proseso. Maraming proseso ang pagdadaanan ng namo. Kailangan talaga ay maging maganda ka sa
pagluluto nito na kailangan daanin mo muna sa proseso bago maluto ang lamok. Miyerkules. Nagkaroon lang nito siguro nung ayon sa kwento, kaya ito ay sinubukang kainin ng tao dahil nagkaroon na ng crisis siguro. Ito yung Mahina ang production ng palay o mga produkto dahil sa bagyo. Kaya naisipan nilang mag-experiment at naging successful naman sila at kaya hanggang noon sa naging kinain na ang namo na dati hindi siguro kinakain dahil sa susunod naman yung maaaring pinaniniwala niya nakakalasot. Ngunit hindi naman siya ganun talaga lasot, talagang matabang lang. Kailangan lang dumaan din sa proseso para maaari siyang kainin. Ngayon ay siya ay kinakain na. At tingnan nyo ang aking igot ay itatanim ko ito, nakita nyo. Itatransplant ko dito mula ito sa aking katubuan sa baba. Dinala ko dito sa bundok para itanim. Ito ang igot na tinatawag ko na nasabi ko maganda ang kanyang maaari siyang gawing laging furniture. Ang puno niya ay malaki maganda rin iba ang at matibay. Pwede siyang gamitin sa mga gamit kagamitan. Bihira na ngayon. Kahit pwede siyang haligin ng bahay. Marami iba-ibang uri kasi maganda ang kanyang kahoy, napakadurable, napakatibay na puno. Kaya hindi talaga dapat siya pabayaan. Kailangan talaga siya ay itanim dito. At kinakain din naman ang bunga nitong igot na to o tinatawag sa Manila na duhat. Ngunit ibang uri din ang duhat. Ito ay hindi duhat. Ito sa amin ang tinatawag na ito ay igot. Para mas kita. Kita siya at mapapatunayan ko kung siya ay pinunod. Ngunit nagbago ako ng desisyon at kinailangan kong ilipat na lang kasi ito ay masyado gitna. Baka kamo inaalis niya ang bandang gitna. Kung kaya ililipat ko na lang siya. Ilalagay ko siya sa video gilid. Pero meron din namang santol sa banda roon. Ano kaya kung sa gilid ko rin dito banda o rather ito sa pagitan ng patay na anahaw na yan at dito sa nyug na to. Kung imamapping natin na galing nga doon sa kakao na yan sa gilid yan at dalawang kakao na magkasunod, gawin ko na lang dito gilid malapit sa may namatay na ito, malapit dito sa ipil-ipil na tinatawag o kaya palo China o palo, hindi na siya palo China kundi palo Pilipino. Banda rito na lang medyo gilid siya at patay na rin naman itong anahaw. Dito ko siya itatanim. Meron siyang native malapit dito, may native na shrub, iwan ko kung ano ito. Ipapa-identify ko po ito sa itatanim ko sa apps mamaya. Pero dito ko siya itatanim sa malapit dito, sa gilid. Dito ako nag-urupay. Palatandaan ko sa malapit sa anahaw na patay na. Lilipat ko dito. Yan, tingnan nyo yung palatandaan. Meron siyang malapit na anahaw na patay. Dito ko itatanim ang igot o duhat na tinatawag. Ito yung duhat o igot na tinatawag dito. At syempre, diretso dilig.
At ito nga na itanim ko na ang igit o duhat na tinatawag dito sa amin. Para tandaan niya ay malapit siya sa dito sa patay na anahan. At itong wild na halaman at dalawang kakao na magkasunod ang ganda doon. Ang susunod ko na maitanim ay yung isang puno na suha o pomelo. At ito nga, at meron pa ako isang mangosteen. So, ito naman na suha ay itatanim ko bandang gilid sa may boundary, banda ron sa gilid malapit sa niyog at malapit sa pili. Ang katwiran ko kasi hindi naman ito makakasagabal pagdating ng panahon na kailangan. Ano naman kung temporary naman siya ay buhayin muna. At kung talagang sagabal, pwede naman siya putulin o gawing kahoy ang makagatong. At makakatulong din naman yan siya sa environment. At sa tingin ko naman, mas mahalaga naman itong suha kaysa dun sa isa na tinatawag dito sa amin na alod. Lahat naman ay ng halaman ay ang puno ay mahalaga. Ngunit mayroong mas mahalaga kasi namubunga ito. Ang alum ay para lang sa ibang purpose tulad ng lilim sa environment. Nakakatulong sa lahat sa soil erosion. Ngunit kapag suha ay pwede mo pang kainin ang bunga. Katulad ng itatanim ko ngayon dito sa may boundary. At ito nga ito. Naghuhukay ako dito. At dito ko ito itatanim dito palatandaan dito sa isang dating puno ng malaking kahoy na o malaking kahoy na nabuwal o kaya nyug yata at naalis yung tingnan mo ang epekto ng kapag may namatay na puno tulad ng yun. Nawawala yung protection sa soil erosion. Karoon siya ng butas dito na para na siyang yungib at meron namang siyang natirang parang maliit sa bundok na tinatawag sa English na mound. At dito itatanim itong puno ng tuha sa malapit para may palit at dito ako maghuhukay. At tingnan nyo ang nagagawa ng pagkamatay ng isang puno tulad ng nyug o kaya ibang puno. Malaking epekto, naalis yung pang prevent sa soil erosion, nag-i-erode kapag nawala na. Ang parang gabundok na lupa ay lumiliit o bumababa dahil tinatangin ng agos ng baha dahil nawala na ang nakag-prevent. Tingnan mo meron siyang butas parang yung at tinatawag dito na mound. At dito ko itatanim ang punong suha ito para may palit siya na puno sa darating na panahon. Ayun nga, nakita nyo, tinanim ko yung puno na pomelo dito. Yung lokba dito sa malapit sa mount. Parang bundok, yung dating puno ng nyug na namatay. So, mataas siya. Dati mataas kasi mayroon pang nakatanim. At naalala ko may tinanim din ako dito isang uri ng kawayan na maliit. At ngayon ay maliit pa rin siya. Iwan ko kung bakit may makalaki. So, tingnan nyo. Buhay pa rin naman. Buhay pa siya. Pero malaki, hindi ko alam ito lang kung bakit naman. Pero at ito buhay ko lang. Meron siyang malapit na punot ng wall. Pag-ibig malapit na rin. Meron pa akong natitirang tatanim yung mga gusto. Tulad ng dati, dapat meron titilig para siguradong mabuhay.
Ay sa awa naman ng Diyos ay minabuhay naman ako ng kakaltingan. Mataas na po. Hindi naman gaano mataas pero marami na ang sanga niya. Mayabong siya. At parang po tanong dito, pati yung gumagapang na OB ay talim ko rin. Yung gumagapang na OB. Yan. Yung punak niya. Sana naman di ko puputuloy. Dahil buhay na pati OB o. December nito, pili na kunin ang road trap. Bali ngayon kung gusto ko dito napipunta kasi nasa kapag-ulat. Puro ng mga natinanong. Bali meron pa siyang isa pang puno na ubi na malapit din dito. Yan. Puro ubi. Meron pa siyang malapit na puno na kakao dito. Tingnan nyo yan. Dalawa pa na magkasunod. Lahat yan itanim ko pati yung ba. At ito. Nakakatuwa may natira din naman sa tanim ko pala. At meron pa dito ako tanim itong guyabano. So, yan. Sana hindi na ito putulin. Tanim ko pa itong mapulo. At ito ay signal na hindi pinuputol ang banda rito. Kaya siguro dito ko nakitanim ang mangustin. Kasi nakita ko na buhay pa rin, nandito pa rin naman. Hindi tulad doon sa ibang parte, nakita ko pinatay ang mga tanim ko. Marami ang pinatay doon kaysa nabuhay. Bali dito naman ako nakakita ng magandang pwesto na pwede ako magtanim. Bali dito ko itatanim dito sa malapit sa lubi-lubi at itong bagong tanim na nyog, so mababa pa boundary at yung maliit na nyog at malaki at dito medyo tama lang lalaki ng nyog at dito ko siya ilalagay sa kalagitnaan banda. Mula dito linya dito ako banda sa gitna. Dahil tamang-tama lang namang distansya, hindi naman siya gaano malapit na sumaliit na niya. Dito ako dahil ang gusto ng mangustin yung siguro yung naaarawan. Kaya dito ako maghuhukay. Dito. At ito ang mangustin na aking itatanim dito.
handa para talagang mabuhay siya at hindi siya bunutin. At dahil dumilim parang umulan ay kumuha muna ako ng lahaw para pwede na akong protection kapag umulan.